Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, ano ang natutunan ko sa pangkalahatang komperensya? Ano ang aking babaguhin dahil sa pangkalahatang komperensya? Sana isipin natin yan mabuti at basahin natin ulit at paulit-ulit ang mga talk at panoorin natin. Marami tayong makuha sa General Conference. Sige, so si Paul, naging prisoner siya sa Rome, nilagay siya sa bilangguan doon sa Rome. Pero habang nandoon siya, marami siyang sinulat na sa mga tao, mga miyembro sa simbahan sa iba't ibang lugar. Ang dalawang lugar or ang dalawang sulat na ginawa niya ay sa Philippians at sa Colossians. Si Paul, kung isipin natin na nasa bilangguan siya, dapat kung tayo naman yan, dapat siguro maging galit o malungkot o ganyan. Pero si Paul, sabi niya na hindi naman siya ganyan. Basahin natin ang sinabi niya sa Philippians chapter 1 verses 12 hanggang 14. Sabi dito, "Ngayon ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhasay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitain walang takot ang salita ng Diyos." Kaya alam ni Paul na kahit anong nangyari, kahit nasa bilangguan na siya, ayon yan sa plano ng Diyos. Alam na nakikita niya ang kamay ng Diyos sa lahat. Yung mga ibang tao naging malakas dahil nakita nilang halimbawa niya. Kaya naging matapang sila sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Maraming ganyan. Kaya maganda din kung tayo din ay mag-isip ng ganyan. Kung minsan mahirap mag-isip ng ganyan, pero kung palagi natin isipin ang ginagawa ni Jesucristo para sa atin, mas lalo natin maisip na may plano ang Diyos para sa atin. Basahin natin ang Philippians chapter 4 verses 6 hanggang 7. Sabi dito, "Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaya pwede tayong magkaroon ng kapayapaan sa buhay natin kahit ano ang nangyayari sa buhay natin. Kahit pangit ang buhay natin, kahit may mga pagsubok tayo, kahit ano nangyayari, pwede tayong magkaroon ng kapayapaan kung manatili tayo sa daan patungo kay Jesucristo, yung covenant path. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Basahin natin ang isang sinabi ni President Russell M. Nelson. Sabi niya, "When the focus of our lives is on Jesus Christ and His gospel, we can feel joy regardless of what is happening or not happening in our lives. Joy comes from and because of Him." Kaya galing sa Diyos, galing kay Jesucristo, ang kaligayahan natin at ang kapayapaan natin. Hindi naman yan galing sa sitwasyon sa buhay. Kaya palagi natin alalahanin na kailangan mayroon si Jesucristo sa buhay natin para maging masaya at mapayapa tayo. Ang pinakamagandang paraan para makita natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin at para alalahanin ang Diyos or si Heavenly Father natin ay nasundin ang kanyang mga utos. Basahin natin ang sa Colossians chapter 2 verses 6 hanggang 7. Sabi dito, "Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangauugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo
na sumasagana sa pagpapasalamat. Kaya hindi naman pwede na mabinyagan lang tayo tapos wala na. Hindi naman pwedeng bumalik tayo sa dati nating buhay bago pa tayo nabinyagan. Kailangan manatili tayo kay Kristo. Kailangan manatili tayo sa covenant path. Sundin natin ang mga utos niya. Kailangan maging matatag tayo sa pananampalataya sa Kanya. Kung gawin natin yan, siya ang magiging pundasyon natin. Kaya kahit anong mangyari sa buhay natin, hindi tayo mawawala. Magiging matatag pa rin ang pananampalataya natin at ang patutuo natin. Kaya palagi natin yan nalalahanin. Yan din ang journal prompt natin ngayon. Ang journal prompt ay, paano ko nakita ang kamay ng Diyos sa aking buhay itong nakaraang linggo? Ano ang pwede kong gawin upang maging mas matatag sa aking pananampalataya? Kuminsan nalilito tayo sa mga scriptures dahil yung ibang scriptures sinasabi na kailangan natin gawin ang mga bagay para maging righteous tayo, para maliligtas tayo. Pero yung iba sinasabi na naliligtas lang tayo sa pamamagitan ng awa or biyaya or grace ni Heavenly Father ni Jesucristo. Si Paul, alam naman niya talaga na perpekto talaga ang kaalaman niya tungkol sa gawa at yung awa ng Diyos. Kaya naintindihan niya talaga yan. Maraming beses siya nagturo tungkol sa awa ng Diyos at maraming beses din siya nagturo tungkol sa mga gawa natin. Basahin natin ang isa dyan sa Philippians chapter 2 verse 12. Sabi dito, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. So, sabi niya, kailangan natin gawin ang sarili nating kaligtasan. Pero hindi naman ibig sabihin na maligtas natin ang sarili natin. Ang ibig sabihin na ang mga gawa natin ay nagpapakita sa Diyos na tinatanggap natin siya. Kailangan natin siyang tanggapin para magana sa buhay natin ang awa ng Diyos. May plano naman ng Diyos sa atin at ang mahalaga dyan talaga ay ang agency natin or ang kalayaan pumili. Hindi talaga kukunin ng Diyos ang kalayaan natin pumili. Kaya hindi niya tayo pipilitin na bumalik sa Kanya. Kaya kailangan ipakita natin sa Kanya na talagang tinatanggap natin siya at naggusto natin bumalik sa Kanya. At ginagawa natin yan sa pamamagitan ng mga gawa natin na matuwid, yung mga matuwid na gawain. Yan din, yung mga matuwid natin na gawain ay ang paraan para matuto tayo na maging katulad ni Jesucristo. Ang mga gawain na yan din ang mga ginagawa ni Jesucristo, yung mga tama na mga bagay. Kaya kailangan natin gawin yan. Kailangan mag-asa tayo sa awa ng Diyos, pero kailangan din gawin natin ang sarili nating bahagi. Ang pagiging katulad ni Jesucristo ay mahirap. Siyempre, perpekto si Jesucristo. Mahirap naman talaga yung ganyan. Pero, hindi naman natin kailangan gawin lahat-lahat na all at once. Yung biglain lang. Hindi rin natin kailangan gawin na sarili lang natin. Pwede tayong humingi ng tulong dyan. Basahin natin ang isang sinabi ni Paul tungkol dyan. Sabi niya, ang lahat ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay lakas sa akin. Sa Philippians chapter 4 verse 13 yan. Kaya kailangan isipin natin na hindi natin ito kailangan gawin na mag-isa. Pwede tayong humingi ng lakas, ng tulong sa Diyos. Pwede din tayong tulungan ng mga kapitbahay natin, mga kapamilya natin, mga ibang tao na kilala natin. Hindi natin kailangan gawin ito lahat na tayo-tayo lang. Kaya palagi natin isipin na nandyan si Jesucristo para tumulong sa atin. Mahal niya tayo, gusto niya tayong tulungan. Ginawa na niya already ang atonement. Pero tumutulong pa rin siya sa atin araw-araw basta tinatanggap natin siya at hinahayaan natin siyang tumulong. Kaya sana isipin natin yan palagi at hanapin natin sa buhay natin ang mga bagay na ginagawa niya para sa atin.
Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, ang susunod na lesson ay 1st and 2nd Thessalonians. Salamat sa panonood.